Yes, good afternoon, good morning, and good evening. Saan man sulok tayo ng daigdig. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa isang mamamayang Pilipino na nauna pa kay Pangulong Duterte na dadalhin daw sa Netherlands dahil may kasalanan ginawa at hinuhuli siya sa hindi naman ICC yata yun, Interpol sa pulis kasi mayroon daw siya nagawa. Ang problema lang, yung bansang binabanggit ay hindi naman siya nagaway doon, pero insisting pa rin ang pulis. So ibig sabihin ay panluloko na yung ginagawa ng mga kagawad ng CIDG, kagawad ng CIDG. At ang masaklap pa dito, dinala sa opisina ni General Torre, nagtatawa pa. So, nagtatawa pa, meaning, okay lang sana kung mga non-commissioned officer, mga patrolman, PFC, parang sindikato lang na parang patanga-tanga. Mapapatawad natin. Pero mayroong mga officer na mga major colonel, tapos may general, ay tarantado talaga. Tinatarantado na talaga ang mga Pilipino. So, ito na talaga ang nangyayari sa ating bansa. Pakinggan natin. Pakinggan natin itong mga nangyayari sa ating bansa. Parang wala na tayong matakbuhan. Parang katulad ko. Ang dami ko ng tinakbuhan ay ng gobyerno. Lumapit ako sa National Defense. Lumapit ako sa Anti-Retrieve Authority. Lumapit ako sa Ombudsman. Walang nangyari. Lahat sila takot sa EFP. Yun yung problema. Yun yung problema na tayo takot. Yung mga ahensya ng gobyerno, takot. Baka takot rin kitore. So, pakinggan natin ito November 21, may 7 lalaki na hindi naka-uniform at nagpapakilalang pulis ang humuli sa akin sa loob ng City Hall ng Makati. At nagpapakita sila ng papel na isang red notice. Ako daw ay wanted ng Interpol. Sinabi ko sa kanila, mga sir, pasensya na tayo. Baka hindi po kayo nakapag-aral ng batas na ito. Wala pong karapatan ng Interpol sa akin. Ngayon, kung gusto niyo po akong dalhin niyo po muna ako sa 16th floor. Nandun po yung office, public ang PAO. Pagdating ko po doon sa opisina namin ng prosecutor, ang sinasabi nitong 7, hindi po pwede. O sige, dalhin niyo po ako sa 15th floor. Nandun naman po yung RTC. So that is Regional Trial Courts. Hindi lang isang korte, maraming korte. Hindi nila ako binigyan ng pagkakataon. Ako daw po ay nahanap na ni General Torre at ni Lacanilaw. At gusto po nila akong dalhin doon diretso. From the elevator, dinala ako sa Krame. Sabi nila,
lang Sila in-order ngayon. ayan. At sinasabi nila, ako daw po ay kailangang maghintay ng eroplano, either papunta ng Dubai or papunta ng ICC. Lalo na nagkaloko-loko ang mga tao. Dahil unang-una, wala po akong kasalanan sa ICC at hindi ako pupunta ng Dubai. I have no chance. Wala akong pwedeng gawin. Tumahimik ako. Dumating ang dalawang abogado ni Persida Acosta at sinabihan si General Toy, ilalabas nyo si Miss Rochelle or papailan ko kayo ng illegal detention or arbitrary detention. At pagkatapos nun, hindi na nila alam gagawin ni General Torre. Pinatawag na naman niya ako doon sa kanyang lamesa. Kami daw ay mag-agahan. At sa pag-aagahan daw na yon, sabi niya, tutulungan niya ako para ma-filean daw kung sino yung nagre-reklamo sa akin. Gumawa sila ng papel na ako ay sumusuko, hindi daw po ako hinuli. Sumuko daw po ako sa kanila at humihingi ng tulong. Diba? Anong kalokohan yan? Hindi ganun ang nangyari. Ganyan kayo gagaling gumawa ng kwento. Ano to? Ako nga na ganito, babae, binitbit nyo ng ganun lang. Kailan ako nag-alsa ng galit? Nung nakikita ko lalo na si Tatay Digong ay binibit-bit nila nang hirap na maglakad yung matanda. Ako nga, nakaya ko pa sanang tumayo ng matina. Ginanon nila, babae. Si Tatay Digong matanda. Ibig sabihin, guys, pati kayo, kaya nilang gawin araw-araw. Gagawa nila kayo ng mali. Gagawa kayo ng kalukuhan na kwentong kutsero na mga fake na kaso at bibit-bitin kayo at dadalhin kayo doon sa Hague. Di ba nakaka-alarma na itong sitwasyon natin? Wala akong magawa, kundi paglaban ang nararamdaman ko bilang Pilipino. Kasi puta na yan, gobyerno kita! Puta rin ang gobyerno, ito ang ginawa niyo sa amin. Kami yung mamamayang mahirap, ultimo, kami dapat magtakol yung mga pulis. Kaya ang gulumanan ka ito sa amin. Araw-araw, mga kababayan, ako ay nagtatakot sa kalagayan ng pamilya ko. Binabalik-balikan nila kami sa bahay ko. At sinasabi sa amin, tanggapin niyo na kung ano inaalok namin. Ano bukas? Sa makalawa, ito na lang tayo. Bongbong, ano ba to?
pupunta ako sa harapan ninyo. Pero makikita ninyo, nandun na tayo, in-entertain na tayo ng media. Salamat sa mga social media, influencer, kay Ma'am Yumi, kay Sir Caio, binigyan niyo ako ng time. At binigyan na tayo ng panahon ng Philippine Star. Nandun tayo sa Philippine Star. Ipakulong natin. Ipakulong natin yan, si Torre. Ipakulong natin yan si General Torre. Diba, hindi siyang batas. Hindi siya may-ari ng Pilipinas. Yan, pakulong natin para malaman niya ng Pilipino ay hindi dapat apak-apakan. Hindi dapat yurakan. Hindi mo dapat gawa ng kwento. Ikaw ang magtanggol. Nagtataka ako sa panahon na to eh. Lahat ng mga natanggal ng panahon ni Tatay Digong, nagbalikan. Lahat ng may dokumento ko sa mga pulis na mga natanggal, nandito na naman ngayon. Eh di ba, congratulations? O, di ba? Pinatanggal naman ni Tatay Digong ang daming history. Ito naman si Marcos, may welcome. Binalik niya lahat. Ilang pulis ang natanggal ng panahon ni Tatay Digong? Wala eh. Hindi natin alam anong gagawin. Bakit ganito? Ang mga walang iya nagbalikan, binigyan ng tsaba, binigyan ng posisyon, Digong, binigyan ng baril. At ngayon, nandyan sila sa mga presinto, gumagawa na naman ng mga kwento. At eto si Juan Kawawa, hindi alam paano lalaban ang buhay. Kaya mga kababayan, wala na akong maisip na ihingi sa inyo ng tulong. Kundi ipagdasal na sana maawa ang prosecutor, mapakinggan tayo, mabigyan tayo ng magandang desisyon. Hindi siya dumating. April 21 and 28, hearing namin, walang dumating. Pero 4 na pulis na nirereklamo ko na sa labas ng prosecutor, hindi sila pumasok. Ibig sabihin, ganun sila katigas, di ba? Or wala lang talaga silang isasagot sa ating complaint. Tandaan nyo guys, lalaban ko ito hanggang sa uli. Sana lang, abutan pa tayo ng katotohanan. Makabalik lang talaga si Tatay Digong. Hindi ko alam kung nasa ng kalaban ko eh. Sabi ko nga baka bigla akong sniper dun eh.
labag sa kalooban. At tinignan ko kung anong mga mangyayari at yun ang natuklasan ko sa kanilang opisina. Makababoy na ng gobyerno natin. Sila mismo ang gumagawa ng problema sa mga taong nananahimik. Kaya kayo, mag-ingat kayo at patuloy na magsalita laban sa gobyernong ito. Magsalita kayo na magsalita. Ingatan natin ang bawat galaw natin dahil baka yan ang gamitin nila para magdeklara ng martial law. Yan ang iwasan natin. Salamat po. Palakpakan po natin ang isang maisog na babaeng lumalaban. Okay. Dito kay Diwata. Wala na akong may dugtong. Nasabi na ni Miss Calye ang dapat sabihin sa ating gobyerno, sa CIDG. Halos kompleto eh. Hindi ko na kailangan isalaysay. Ang gusto ko lang iparating sa taong bayan, ano kaya kung protest tayo sa harapan ng krami na palabasin si General Torre? Ano kaya? Pwede kaya yon mapalabasin? Ang tanong ngayon, sino ang organizer? Kasi nga, pag tinanong ko ang organizer, mahirap kasi mag-organize dahil kailangan ng mga kababayan natin ng budget. Kailangan natin ng budget. So, kung kailangan natin ng budget, sino ang may kakayahan? So sana ang Pilipino na may kakayahan, na mayroong pagmamahal sa bayan, yun sana ang tutulong sa atin. Kailan tayo kikilos kung lahat tayo ay biktima na? Or kailan kakikilos kung biktima ka na? Parang huli So sa ngayon sana, magtulungan tayo. Kung walang organizer, walang magpipinan sa ating gagawin, maghahantay na lang tayo na apihin ng kapwa nating Pilipino. So yun na lang ang ating tadhana. Kasi nga, ang ating gobyerno ngayon, hindi na marunong kumilala sa batas. Hindi na talaga kumilala sa batas. Ako na mismo rin, magpapatunay. Uulitin ko ulit para alam ng lahat. Ang AFP, ang Armed Forces of the Philippines, mayroon akong hinahabol na 4.9 billion, more or less, since 2021. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Pinarating ko ito before the campaign and after the winning of BBM. Ipinarating ko sa kanyang bayaw si Mr. Martin Araneta na ito yung problema ng mga veterano. Ang sagot lang daw ni Pangulong Marcos, tumango lang, gumanon lang. Ayaw niya rin kumilos kasi nga nagsisip-sip rin siya sa Armed Forces na hindi babaliktad ang Armed Forces. Okay. Sabi ko, Marcos na yun, presidente na-ignore. So tuloy-tuloy ako reklamo, twice ako nagharap sa Anti-Retive Authority, nagkaroon ng investigation online na sinasabi ni General Lopina, he's only following orders. Dapat sinabi niya na he's only following illegal orders, General Lopina, Anyway, wala ka na dyan, May Commodore, pasensya na yung Commodore, Pero Commodore, be sure na harapin mo ako para wala kayong marinig sa akin sa social media. Lumapit ako sa Anti-Retive Authority, ganon rin. Lumapit ako sa Ombudsman, ganon rin. Walang kwenta. Kaya nga sinabi ko doon sa dalawang opisina binanggit ko, magsara na lang kayo ng opisina. Useless naman kayo eh. Bakit ako hindi nila pinagalitan? Because tama yung issue ko. Tama yung sinasabi ko na inutil sila.
Okay, galing na naman ako last week sa COA ng pensyonado. Sa National Defense, galing rin ako sa protocol officer. Ang sabi na, after 2 days, magbibigay sila ng feedback kung anong status. Wala pa rin. So meaning, wala tayong tatakbuhan ngayon. Kailangan talaga magbago ang sistema. Ang problema ngayon, paano kung manalo sila sa eleksyon ngayon? So normally, pag nanalo ang kanilang kandidato sa eleksyon na yun, sa daya, so normally, by 2028, kaya nilang i-maneuver rin. So, 20 years naman tayo hawakan ng Marcos. Okay lang ako doon sa Marcos Sr. Kasi doon sa Marcos Sr., may nakikita akong tama. Pero dito sa Marcos Jr., wala akong nakikitang tama ni Katiting. Ha? How many billions of pesos na ninakaw ng gobyerno? Nasaan yan? Tapos magyayabang ng 20 pesos ang 1 kilo ng bigas? Ilan ba ang Pilipino ngayon? 120 million. Nakakaranas lang siguro doon 50,000 lang. Ha? Milyon ang usapin dito Now, may sinasabi pa, hanapan ka ng ID. Baka daw, terorista. Mayroong ganun, ha? Tapos, may limit ang pagbili ng bigas. Ano yun? I-limit nyo rin yung pagkain ninyo para, or nilabas lang yung bigas na yan dahil sa kampanya ngayon. Dapat sana, wala. Pero wag nating asahan sa gobyerno na may delikadesa. Wala na. Walang delikadesa ang gobyerno. Kasi nga, pinalagay nila sa sarili na walang hiya sila na lahat. Ha? Lahat kayo dyan sa gobyerno, mga PI kayo. Ikaw, General Torre. General Torre, magbago lang panahon. Ewan ko sa iyo. Ewan ko sa iyo, General Torre. Kayo mga general dyan, na hindi pa nanindigan. Manindigan na kayo, igapos si General Torre. Si Colonel Graeldo sa Congress, hanggang ngayon, nakakulong pa. Bakit? Nakakulong pa. Kasi nga, kayang-kaya niyang gaguhin. Wala kasing kumikilos. Bakit kay General Villanueva, nilabas nila? Ibig sabihin, mas astig si General Villanueva kay Colonel Graeldo. Ha? Wala ba? Yung retired ang kikilos. Kasi yung active, medyo delikado. Mga retired. PNPA. Retired PNPA. Ano kayo? Tingnan mo yung PMA. Hindi tumagal si Villanueva sa kulungan. Dapat ang PNPA, mayroon kayong pagkakaisa rin. Ano? Kailan ba nagsimula ang PNPA? 1980? Kasi yung kabats ko, nakapasok siya 1982. Kabats ko kasi ang requirements lang yata noon 72 units. So nakapasok ang batch ko si Biswilan. Then PFC Biswilan nakapasok siya. Buddy, asan ka na ngayon? Ay sir pala kasi senior ka, ako 91 Naging officer, ikaw 82 ano? Nasaan ka ngayon? Retired, alam ko siyempre, normally, retired ka na. Hindi man lang kita nagtagpo mula nung tayo magkabat, ano? So, wala tayong lalapitan ngayon. Kaya dapat magkaisa tayo. Ang problema lang kasi, hindi tayo nagkakaisa. Na sinasabi nyo na lang, puro vlog na lang ako ng vlog. Bakit hindi kayo kumilos? Hindi ko man kayo mag-isa yan Hindi na rin namin kaya ni Supremo. Dalawa lang kami. Hindi namin kaya. Okay lang sana kung ang kalaban namin 10 lang, pwede. Libo-libo sila So sana, narito kami nagboboluntaryo para pamunuan kayo. Kaya lang, wala naman kami pamunuan. Wala kami pamunuan kasi nga, yung iba, alanganin. Yung iba, walang budget. So, yun ang problema natin. Hindi tayo nagkakaisa. So,
mag-aantay na lang tayo na magiging biktima lahat para lahat magalit ng taong bayan. Ano? So, ganun lang. Hindi ko naman kayo pinipilit kasi nga, una, wala kayong budget. Pangalawa, wala kayong oras. Pangatlo, hindi pa kayo nakapag-decide sa gusto nyo mangyari. So, ang inahanap ko lang naman dito, yung taong gusto nang magboluntaryo at magkaisa tayo. Now, kung wala, di magantay na lang tayo ng tamang panahon. So, ganun lang. So, sinasabi ko yan dahil para kahit pa paano magising tayo. Kaya nga sabi nyo, sir, milyon-milyon naman kayo. Tulad rin ninyong Pilipino na maraming reklamo Ha? Maraming reklamo. Ano yung reklamo? Walang panahon, walang budget. So, hindi ko rin sila pwede purisan. May pinipersa ko nga. Ang iba, nagalit na sa akin. Pero sabi ko, voluntaryo lang ito, hindi pilitan. Sina-challenge ko lang kayo kung talagang ma-challenge kayo. Kung hindi, wala tayong magagawa. Kasi nga, unang-una, hindi kayo handa. Pangalawa, walang budget. Bakit yung iba, okay lang sa kanila? Yung iba, pusong mamon. Wala, magagawa. Pero sa ngayon, sa ngayon mga kaibigan, ang Filipino Guerrilla Forces ngayon, mayroong panunumpa sa watawat bago sumali. May panunumpa. Kasi nga, ang karamihan dito sa pumasok sa Filipino Guerrilla Forces, nung napaso, iluwa kagad. Hindi inisip ang peligroso. Ibig ko sabihin, pag ayaw, alis na. Nawala na yung kanyang panunungkulan. So ngayon, may panunumpa. So, hindi sila basta-basta makalis. Hindi katulad ng ibang samahan. Kasi ang Filipino Guerrilla Forces ay hindi samahan para sa fraternity. Hindi samahan para fraternity. Ang FGF ay hinihanda natin ang buong Pilipino na maging magandang Pilipino. Mabuting Pilipino. Pero paano gawin yon? Dahan-dahanin natin. Gradual yan. Hindi pwedeng biglaan. Yung iba naman gusto biglaan. Anin natin ang kabayo kung patayin, anin natin ang damo kung patayin ng kabayo. Magkaibang sitwasyon yun. Magkaiba. Kasi dito volunteerism. Unless may pundo tayong hawak. Pero kung milyon lang, wala pa rin yan. Kasi ang kalaban natin, trilyon. So tapatan ng trilyon versus bilyon, kaya pwede na. Pero kung milyon lang, hindi tayo magtatagumpay. Kasi lahat dito binabayaran nila Ang lahat ng umaalma, binabayaran. Ang hindi nakukuha sa bayad, ang ginagawa nila, yung kaibigan nung hindi nababayaran, yun ang binabayaran nila. Babarkadahin nila, tapos pag-away-awayin. And that is nangyayari ngayon. Sa lahat ng grupo, hindi lang sa FGF, sa lahat ng grupo, may mga maniobra ang kalaban. Trillion of pesos kayang hawak nila para manatili sa katungkulan. Tingnan mo, lahat na ngayon, may mga, lahat ng, almost, hindi lahat, almost of the Filipino ay kaya nilang bayaran. Ano yung tupad? Ayuda lahat na yan. Parang lumalabas na utang na loob mo. Bakit ka magkaroon ng utang na loob? Galing sa inyong pera yan Galing sa taxes Sabi nga ni Supremo, pag nag-rebate within 20 years, yung perang ibinigay nyo, kung nakapag-tax ka ng 1 million, 2 million ang babalik sa iyo. Pero after 20 years. Kasi nga yung pera nyo ipapaikot, ininegosyo natin para umikot. Sa gobyerno yan Now, balik tayo sa FGF. Sa FGF, ngayon ay sinasala na, hindi na basta-basta. Kasi nga, hindi katulad sa Guardian, hindi katulad sa Eagles, hindi katulad sa yung mga samahan dyan, na mayroong contribution, mayroon silang contribution, mayroong 10,000, 15,000, 30,000. Dito nga lang piso, nahirapan pa tayo manguliktay. Pero ang kailangan lang natin dito, yung panunumpa sa katungkulan bilang isang Filipino Guerrilla Forces. Hindi ito papurmahan, hindi ito pa pasikatan, kung hindi serbisyong publiko. Baka ang akala ng iba,
nag-join tayo sa Filipino Guerrilla Forces, makaporma lang tayo bilang isang Filipino Guerrilla Forces. Hindi. Narito tayo para maglingkod sa bayan. At tapatan natin kung sino ang mananakop. Hindi ito biro na pagpasok sa Filipino Guerrilla Forces. Hindi ito samana para pormahan lang. Ito ay dapat nakahanda kang pumatay at handa kang magpakamatay para sa bayan. Pero voluntary lang ito ha. Pero bakit yung army, yung MUP, puro voluntary yun eh. Ang pinagkaiba lang kasi doon sa kanila, may sweldo. May sweldo. Tayo wala, voluntaryo. Kaya hindi ko kayo pipilitin kung wala. Sa gusto lang ninyo, Chocolate lang. Chocolate lang. Oh. Ganun lang mga kaibigan, ano? Hello, kamusta kayo? Pasensya kayo kung medyo maingay ang kapaligiran, ano? Kasi nga nasa harap tayo ng kalsada, ano? Okay. Maraming salamat. So sana magkaisa tayo para sa ating bansang Pilipinas. Narinig nyo kanina ang nagsalita. Ilan pa ang magiging biktima bago tayo magising sa katotohanan? Huwag sanang dumami tayo. Mabuti na nga lang walang nangyari sa kanya. Because sino his rights. Alam niya ipaglaban ang kanyang karapatan. Ganoon lang. Okay, salamat. Bye-bye sa lahat ng mga naniniwala sa Filipino Guerrilla Forces. Maraming salamat. Bye-bye.